na bawal na pala mga kapatid mag-rally sa EDSA Shrine. Bawal na. Mukha talagang ginagawa ng gobyerno lahat, no? Na papatahimik, no? Ang mamamayan, no? So by impeaching Sara, inaagaw at inaalis sa atin ng Kongreso ang kapangyarihan at karapatan at kalayaan natin pumili ng sarili nating leader. Huwag po natin payagan yun. VP Sara is able and capable to bring these necessary changes. She's shown it in Davao. She's shown it in how she have conducted herself as Vice President and how she is leading. Paalala ko po sa lahat, si VP Sara is still very young. How old is she now? She's probably 47 or 48. Alam ko magkaedad kami ni VP. At lahat ng mga pangyayari ito sa bansa is new to everyone, including to her. You know, pinatangkot ang tatay niya, diba? Trinidor siya. And now, you know, she's speaking up. Diba? Iniipit siya ng Kongreso, ng buong gobyerno. There were times na siguro nabigla siya sa mga nasabi niya, which is normal after everything that was being done against her and her family. Pero ngayon, we see na she picked up herself, stood up by herself, and now she's taking a lead with a different aura. She started her announcement by saying sorry. So there is a change. So, and we know na itong character na to niya, na she's strong but is able to realize yung mga mistakes. Nobody's perfect. Umuwi siya tawag, di ba? May bakit siya. Yeah. Totoo ba yun? I think she gave way, no? For being prepared. Anyway, ganun lang mga kapatid. It is fortuitous na 7 days before EDSA People Power, diba? She announced her presidency. I don't know, baka Gerald may konting prophetic, no? 7 days before EDSA People Power, she announced to be president. Now, I just learned today na bawal na pala mga kapatid mag-rally sa EDSA Shrine. Bawal na. Ang mga nakikita ko dito, General Greco, mukha talagang ginagawa ng gobyerno lahat, no? Na papatahimik, no? Ang mamamayan, no? Kaya kasi kung bawal na mag-rally sa EDSA Shrine, wala na halaga, di ba? Wala na people power kung sakala niya naman, no? Wala na. Anyway, my point is this. I suppose PDDS will work closely with Sara Duterte. Okay? And I hope she will listen to you. I hope she will support your mungkahi. General, do you see any reforms dapat sa ating military at sa police? Ano mga reforms na nakikita mo? Kasi ang sa akin to is to change the form of government. What about the military and the police? How would that be affected? Well, napakaganda ng tanong. Unang-una, yun munang pag-proclaim ni VP Sara. Very timely talaga, tama po yung comment niya, Sir Rod. Very timely yung pag-ano niya dahil dito sa announcement niya, pinapakita niya sa mamamayang Pilipino na meron silang aasahang tunay na leader na magdadala. Very timely. And of course, dito sa mga changes na isinusulong namin, assuming na magtagumpay itong Federal Parliament form of government, malaking bagay po ito sa mga reforma sa security sector. No? Kasi alam naman po natin na medyo nakorap na yung mga ibang elemento ng ating armed forces at ng kapulisan. And dito po kailangan pong kagaya nun sa binanggit ko kanina, sa kapulisan po dapat ibalik po natin yung local police force na yun ang dapat paigtingin, patibayin. Kasi po sa parliamentary, meron na pong kanya-kanyang autonomy ang mga local government. No? Hindi po sa ngayon na kontrolado po ng Imperial Manila yung
Hindi lang yung power, kundi pati yung sa pondo. Kasi sa kasalukuyan po, meron power ang presidente to impound ang mga approved na budget, no? Pag sinabi niyan, wag mong i-release yan, wala ka na. Sakal ka na, no? Siyempre, dahil wala kang pondo sa local government, pag inutusan ka ng Imperial Malacanang, susunod ka lang. Actually, we have witnessed this also sa Kongreso. Napaka-powerful ng speaker. Akalain mo na kailangan kumatok ka sa pinto ng speaker para mabigyan ka ng appropriate pork barrel na ngayon ang tawag nila ay allocables. No? I don't know kung anong true meaning ng allocable. Ito ay to allocate o i-allot sa'yo. No? Dalawa meaning eh. No? Kaya tuloy allot, kaya allocable. No? O i-allot ko sa iyan pag kumatok ka ng maayos. O i-allocate ko sa iyo sa English. No? Pero allocables kasi yung ano niya, no? Kaya wala naman sa English ng allocables. Kaya tuloy ang meaning para sa akin nun, i-allot kita para example, para i-impeach mo si pumirma ka. Mga ganon. Marami pong nagre-reklamo. Sila Congressman Kiko Barsaga, yung mga nagpupo sa kanila, sinakal, walang pondo. So yan po, mawawala po yan sa yung kasi yung power nila madidistribute sa local Yan po, yung kaya po binanggit ko sa yung national police dapat po buwagin po yan. Dapat po ang talagang may national level lang yung Armed Forces of the Philippines. Hindi po yung national police kasi po ang national police sinasakop niya pati yung dapat na trabaho ng local government. Nangyayari po yan sa Davao, nangyayari po sa ibang area. At ano resulta? Hinaras at talagang kawawa yung mga local na mamamayan. So yan po ang dapat na ma-reform. Sa armed forces naman po, by the way, dun sa PNP, dapat po paigtingin po yung other sources na panggagalingan ng mga police force. Hindi lang po sa PNPA kasi po although meron namang nanggagaling sa yung mga graduate ng criminologies course, no? Dapat po balanse po yan para po hindi po nagkakaroon ng click sa PNP na parang fraternal organization, no? Delikado po yun and we are now experiencing it. Sila mga sindikato. Alam niyo po yan, no? Kaya yun, sa armed forces naman, kailangan lang talaga na dapat pa nga pagka na-appoint ang chief of staff sa isang klase. Halimbawa, yung class 1994, halimbawa, na-appoint as chief of staff. Dapat po lahat ng mga classmate niya i-retire. Para wala pong control siya sa mga okay. Kasi very dangerous po yun. Sa Japan, I think, gano'n ang sistema. Na pag na-appoint yung classmate niya na tinatanggal yun. So by impeaching Sara, inaagaw at inaalis sa atin ng Kongreso ang kapangyarihan at karapatan at kalayaan natin pumili na sarili nating leader. Huwag po natin payagan yun. Huwag nating hayaan na yung will ng 32 million Filipinos and will ng mas marami pang Pilipino i-undermine, punit ng 300 congressman na nakinabang sa flood control at nag-aabuso sa pera at kapangyarihan ng bayan. Kung aalisin nila ang ating karapatang pumili ng leader, sila na lang alisin natin. Yeah. Thank you. I am supporting a fair and a fair probe against all corruption allegations, be it against Sara, be it against BBM, be it against Congress, be it even against the military.
Na ngayon, marami rin mga issues na para pag-aralan natin lahat. Kaya po tayo nananawagan ng ganito. This is a political exercise. Para hindi na tayo umabot sa gulo. Mag-usap-usap tayo. Kung ano man ang partido mo, ano man ang kailangan mag-usap tayo, ano ba talaga nangyari? Let's stay with the facts. And then, let's come to an agreement. Okay, who will lead and how do we lead? That's why we are proposing a parliamentary system. Kumbaga, eksakto. Bakit? Bukod sa para makita ng mamamayan na mayroong tunay na leader na tumitindig. Alam naman natin na maraming mga nangyayari ngayon, mga rallies. Kami po, madalas sa EDSA, madalas may mga caravan. Ang activity namin yung caravan, motorcade, papunta sa Kongreso noong January 31. And very successful to. Tinulungan pa nga kami ng mga pulis na inaano kami, nag-focus kami sa tuloy-tuloy kami. Naakusahan si President Duterte, President Duterte, ng 30,000 deaths ng mga kalaban, pero officially 60,000 ang namatay sa drug war. Magkaiba. Ang torture survivor ni President Marcos Sr., 35,000. Political torture. Survived 35,000. Pinakulong niya 70,000 for 21 years. Puro political detractors, political enemies. Si President Duterte ang pinakulong 160,000. Drugs. Ang namatay daw sa drug war, 6,500. Ang pinakukulong ni President Marcos ngayon, puro political detractors. Inuna niya, Pastor Tibuloy. Sinunod niya, President Duterte. Ang sinusunod ngayon, Bongo Bato. At ang lahat ng mga grupo na politically nagdidescend sa kanya. Parehong-pareho sila ng kanyang ginagawa ng kanyang ama. Sinasabi ko po, this cannot be a mere coincidence. This is history repeating itself. Excited niya, di ba? Because Bill is running for president. No? Tsaka I'm sure, maraming praise at maraming batikos. No? Maraming takot, no? At maraming natutuwa. Question, ang kanyang pagkatakbo for president will also depend on who her running mate will be. Di ba? Importante, di ba? Kasi yung vice president mo, makakatulong din sa'yo. No? Ano may mga reaction no? Na isabay daw si Robin Padilla, si Marcoleta. Anong view mo, Verbo? Well, ang pinakamaganda talaga yung mga kasama na namin, no? Senator Bongo. Kay Bong kasi, payapa tayong lahat na hindi mag-aalala ang sino man sa atin, kahit si Sara, na aagawan siya ng pwesto. Hindi tatakot ka pagka lumabas ka ng bansa, naagawan ng vice president. Si Bong has tested loyalty, faithfulness, and character, and the ability na maging magaling na public servant. Among many national leaders ngayon, ang meron patunay na galing na pinakita, si Bong. When he was serving the former president, nakita rin natin how he managed the affairs of the office of the president. Napakagaling, napakagaling servisyo, napakalapit ng gobyerno sa tao. I think si Bong would be a good vice president for Sarang. Parang maayaw lang si Senator Bongo, pero yung when talk about ability, alam nyo, very short. Napakahirap ng pwesto ni Bong. Lagi na lang siya ang naiipit sa lahat, sa kanya lahat galit. Siya ang inutusan, siya ang galit. Ngayon siya may kaso, madadampot pa siya sa ICC. Pero trabaho lang siya ng trabaho. You know? But then he stays, napakadali for Bong to Escape? Parang lipat na lang ako kay Bongbong. Nandito naman si Bongbong, wala naman si boss, nakakulong na. Just to save himself. Pero he chooses to stay here because he is a loyal and faithful worker
of somebody. Now that talks about character. Ilang daan ng congressman po at mga senador at mga opisyal ng gobyerno naglipatan sa Pangulong Marcos on the first day na, o hindi pa nga nakaka-assume ng opisina si Pangulong Marcos sa 2022, lumipat na. Napakabilis, kaya nakita natin na dati anti-corruption ang buong gobyerno, ngayon pro-corruption na ang buong gobyerno. Pero si Bong Stay, that is character. That is a character that we can trust. Na tayong lahat, alam natin na mapangahawakan natin. Nakakabilib po yun dahil kakaunting ganun. One, si Robin is also a good partner for VP dahil he is very popular among the Filipinos can identify the lower class identifies with Robin very well. At maganda yung may Mindanao representative, merong Luzon representative, Muslim representative pa. Number 3, si Senator Marcoleta is a good partner for VP. Magaling, matalino, matapang, di ba? At walang sinisino. Si Senator Marcoleta po is someone na hindi pa lalampasin ng isang maliit na pagkakamali at maling konsepto na isinisingit na kahit na sino. Yung minsan ako, pinalalampas ko na yung mga masasamang ugali na maliliit na palapas mo na, huwag lang magkagalo. Pero siya hindi, mali yan. Yung sinasabi niya, yung debate niya ngayon sa West Philippine Sea, hindi naman niya sinasabi kung tayong lumaban eh. Ang sinasabi niya, huwag yung bastusin. Diba? So, pero dahil sa karakter niya na yung mali-mali, hindi niya talaga pinalalampas. Kasi sabi niya na huwag yung bastusin, hindi huwag tayo lumaban. Ipaglaban natin yan, pero huwag yung bastusin. Ganun. So that is also a very strong character na nakikita ko maganda sa isang bansa pag merong ang leader na ganyan. Kasi mali-mali, tama-tama, so malinaw tayong lahat. Mali-mali, tama-tama. So alam natin, walang gray, hindi gaya ngayon, hindi natin alam kung anong mali, hindi natin alam kung anong tama kay Bongbong, dahil wala namang mali at tama, meron lang malakas. Diba, yun ang, kung sinong malakas, yun ang issue, hindi yung tama ba yung ginawa mo, mali ba yung ginawa mo, hindi kung malakas ka ba o hindi. Kaya nagkagulo po ang ating ekonomiya, ang ating bansa, dahil walang sistema. Fourthly, I think si Benji Magalong is also Mayor Magalong can also be a good Vice President. Magaling na mayor, matino, kita natin, liberal siya, pero wala ko ng partido usapan to, yung tao lang ha. Pero kita mo na doon lang siya sa tama. I think Lenny Robredo can also be a good partner for Sara. Lenny Robredo, Dilaw. Wala ko ng partido, doon muna sa Personality. Bakit po? Ang isa natin problema talaga sa bansa natin, yung pag nanalo presidente, binibengga lahat ng kalaban. So, ang timano, pag kukunang presidente, hati na kagad ang bansa. Pag hati na kagad ang bansa, ikaw uupo mo pa lang, pinabababa ka na kagad ang kalaban mo, hindi na tayo makamove forward for mga economic reforms, governmental reforms. Dahil nandun na tayo sa sinisiraan ka na, nagrarally na, pinabababa ka na. So, the whole nation is now stuck in politics. If we get Lenny, everybody has, pati yung liberal na kalaban, pink at dilaw kalaban, will have her share or their share in governance. Baka magkaroon ng kapayapaan. Amy Marcos is also can also be a good partner for VP Sara dahil magkaibigan na yung dalawa eh. Yun nga lang, marami nag-react, Duterte Marcos na naman. So, eto naman po, wala naman po, bukas lang yung aking isip kung sino, no? Kasi in the end, it's VP Sara who will choose her
running mate at kung sino man ang kanyang piliin, syempre we will support. Pero kung ako lang ang tatanungin, yun po ang aming mga isa sa alang-alang sa pagpili. Ability, capability, track record, and what's good for our country. Assuming na kukunin niya si Lenny o si Tami, dalawa babae, is that possible? Our country will be run by women, puro babae. Kaya mga lalaki, mag-insecure kami. Well, that will be a change, ano? Suddenly, dalawang babae. It's not the perfect system and perfect picture, pero it's a reality na pwedeng mangyari ngayon. Pero meron ka ng puro lalaki, pero puro corruption naman. Meron kang lalaki-babae, pero ang gulo-gulo naman. O meron kang babae-babae, pero baka naman umayos, baka hindi rin. So, I mean, it's not really a question of gender, it's a question of character and personality. And a question of what reforms are you going to introduce to our country. Yun po ang aking mahalagang paalala sa ating lahat. Let's talk about reforms. We have a good candidate right now. Si Ma'am Sara, si VP Sara is a very good candidate. Strong character and it's painted all over the walls na siya na talaga ang inihanda ng Panginoong Diyos sa 2030. Tito, meron akong